Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin mo lang naping si Tatay sa pangalang Milik. Si Tatay Milik, retirado na. Ini-enjoy na lamang ito ang buhay niya sa layon. Pero noon, isa po siyang kapitan ng barangay namin na umabot ng kung hindi ako nagkakamali. 18 taon sa termino niya. Iwa-iwala ito gawa ng may mga termino siyang hindi tumakbo. Hindi naman po sa pagmamayabang pero people's favorite si Tatay Nilik. Dinabalang ito sa lugar namin at talagang maaasahan mo sa lahat. Walang kinikilinan kumbaga. Nasa ikalawang termino siya noon nung napagbisisyonan niya na tumakbo at manalo naman. Bito, meron kaming maranasan na kakaiba na sa tingin ko, munkwit ng magpahamak kay Tatay. Nagkasakit si Tatay noon. Sinugod namin ito sa ospital dahil nangalala yung katawan niya at hindi siya masyadong makapagsalita. Noong una, akala namin stroke. Medyo may mga lumabas na hindi normal na result sa pagpapa-ospitalya. Pero ayon sa doktor, wala daw indikasyon na inatake sa puso ang tatay ko o bitaya na stroke. Wala din kasi kaming liyaing ganon. Hindi din mahilig si Tatay sa matatabang pagkain. Walang bisyo sa alak. Ultimong processed food. Hindi siya kumakain. Babi na sumunod naman kami sa kanya ang dalayon. Kaya para dong gulap kami nung nangyari ito sa kanya. Bukod sa damot na niresepa, in-instock din kami ng mga dapat kain ni Tatay na kinakain niya naman talaga noon pa, katulad ng gulay. Pero ang naging strict ko na lamang sa kanya ay oras ng pahinga nito. Kasi nga, may mga panahon na ulang ito sa tulog dahil sa posisyon niya sa barangay. Inaanalayan namin si Tatay noon pagka-uwi. Hindi siya pwedeng tumayo o gumalaw ng walang katabi. Dahil kahit siya, aminadong wala siyang sapat na lakas. Nag-file din siya ng leave of absence noon mula sa pagiging kapital. Ang karyebo niya, ang pangsamantanan nag-inliber sa lugar. Pero syempre, nagre-report pa din sa kanya ito ng mga pwedeng updates. Sa tuwing sasapit ang alas 3 na hapon noon, nagre-reklamo si Tatay Milik ng pananakit ng paa niya. Mainit na, para daw siyang naaapak sa uling at napapaso. Yung mga daliri niya sa paanon, wala na akong pakiramdam na namamanhid. Napapansin din namin nila sa loob lamang ng 2 araw, magmula nang makauwi siya galing sa ospital. Namamaluktot na yung mga daliri niya sa paa. Meron pala parang lumite. Sinamahan din naman ng doktor ng B-complex noon yung mga gamot niya. Kasi hindi inaalis ang posibilidad na rayuma ito. Ang bata pa talaga din ni Tatay noon para magkaroon ng mga ganong sakit. Ikatlong araw, hindi ito na kami nagtaka. Alas 3 ulit ng hapon. Yung mga paaya, banda sa ibaba ng tuhod, kumikintab na yung ulay. Hindi na mamalas pero kumikintab. Yung people yung balahibo niya doon, parang naglagas o nawala. Nagrereklamo na rin siya noon na parang binabaluktot ang laman at buto niya sa parte ng paa na yon. Kaya wala kaming choice kundi isugod na naman siya sa ospital. Test pa rin. Ganun pa rin ang resulta. Merong konting pag-abnormal na mga results pero wala talagang indikasyon na malubha ang pakiramdam niya. Dinavda din na lamang ng damot pampababa ng uric acid nun si Tatay.
Gabi na kami nakauwi. Ayaw din naman magpa-confine ni Papay kasi hindi din naman kami yung tipong may kala sa buhay. Pagka-uwi namin, kumain na muna kami at diretso na kaming magpahinga. 3 ang kwarto namin sa taas ng bahay noon. Kwarto ko. Kwarto ng kapatid kong babae sa magkabilang dulo. Yung akin, nasa tabi ng hagdan. Sa gitna naman, kwarto ng mga magulang ko. Madaling araw, labising ako kasi marinig ko na umuubo ng malakas si Tatay Milik. Si Nanay naman nagsasalita. Pagkalabas ko ng kwarto, halos sabay kami ng api ko noon. Napahinto din kami bago nakapasok sa pinto nila. Ay para bang may amoy ng usok kahit na wala naman kami nakikitang usok sa mismong kwarto. Basta, nangangamoy daw siya ng usok. Yung amoy na kapag may nagsisimbi ng kandila sa may simbahan. Ganon na ganon. Pagdating namin sa noo, si Nanay, hinihimas ang likuran ni Tatay. Sumusuka si Tatay nun. Kulay pulala, itim. Bito rin ng gagadin sa sukang ito yung inaamoy namin. Hindi siya yung amoy na suka na kinaing panaga. Basta, amoy ang bila. Ang sabi ni Nanay nun, nalaginit daw si Tatay. Bumawa nito. At ang sabi na ni Tatay, meron siyang nakikitang babaeng nakalutaw sa bandang higaan nila na natutunaw ang iba't ibang parte ng kapawan. At yun na bigla na nang nabsingsusuka si Tatay. Iba na la ito kaya kahit na kanadipnaan ng gabi noon. Wala akong nagawa kundi disingin ng dalawa kong pinsan sa kabilang bahay at magpasama sunduin si Lona Salo. Isang kilalang manggagamot sa lugar namin. Kahit na medyo masualan lugar roon, wabuti at nakapunta naman kami sa bahay niya. Nabising naman ito at dali-daling sumama sa amin. Sa tricycle pa na. Nagtanong na kaagad si Lola na tumay nakaaway daw ba si Tatay. Kasi amoy na amoy niya sa loob ng tricycle. Aw kandida. May kumukulam daw. Kay Papay. Pagdating ng bahay nun, naabutan na namin na nakaupo si Papay sa hagdan. Sinabihan ko si Nanay kung bakit pinapayo niya pa ito. Aw sagot ni Nanay at ni Ate. Kusa daw umalis si Papay sa may kwarto. Pagapal pa. Hindi kasi maalis sa paningin niya yung babaeng tunaw ang katawan. Nakakalat na binamarasukan ni Papay noon na puro laway na daw. May bala si Lona sayon na amor niya. Pinamoy niya ay Papay tapos nagsanan ito ng apoy at pinausukan ng mga daon-dahon. Baburi-balot sa ulo ni Tatay. Anoon, inaapoy na ng radnat. Nagtanong si Lola Sayong kung pinatingin naman daw ba ito sa doktor. Omoo kami. At yung na walang maayos na ekspilasyon ang mga nasa ospital. Ang sabi pa ni Lola Sayo, alam niya at sigurado siya kinukulam si Papay. Pero hindi niya magawang matawas ito. Dahil sa kanbida ang dahilan ng pagkakadano ni Tatay. Si Lola Sayong, gumagamit siya ng kanbida sa pagtawas. Baka daw lalong lumala ito. Pagpahinahin na lamang si Tatay at magpapasama siya sa akin pabiwanad ng araw para tawagin ang isa pa ng kilalang manggagamot. Sinalod naman namin ito. Maliwanag na. Natimda na kami ni Lola Sayong na umalis. Si Tito ng nakapitbahay namin,
Pinastandby muna dun sa bahay ko sa kami. Wala pa mang cellphone noon. Pinagluto na lamang ni nanay si tatay ng lugaw para kahit papano may laman ng tiyan. Basta bago umalis, bilinan ni Lola Sayong sa kanila. Wag na wag munang magsindi ng kandila. Kalahating oras din kaming bumiyahe ni Lola Sayong. Huminto kami sa gilid ng isang kalsada kasi ang bahay ng pupuntahan namin pababa sa gilid. Merong parang hagdan doon at hawakan na gawa sa bato at mga kawayan. Ang sinundo naming manggagamot, si Lolo Rosauro. Totoo niyang pangalan nito pero balita ko na mayapa na siya. Kaya binanggit ko na lamang din ang totoong pangalan niya. Noong mga panahon naman na yon, malakas pa siya. Naabutan namin siyang nagkakampay sa palayan nila. Noong makita kami at si Lola Sayong naglakad na ito palapit sa amin. Kinausap siya ni Lola kung ano ang nangyari at dali-dali itong sumama. Isa si Lolo Rosauro sa mga bilang na Suruano sa probinsya namin. Bagamat hindi ganon katanyag kasi tago itong namumuhay ng simple. Hindi kagaya ng ibang Suruano na nakilala ko na pinapatawag pa sa iba't ibang isla. Pagdating namin sa bahay, nakaiga lang si tatay pero gising ito. Dahil kilala niya si Lolo Rosauro, pinilit nitong bumangon at magmano. Pagkahawak ni Lolo Rosauro sa kanya, agad na nagbulong ang matanda at krinusan si tatay sa noo. Sinabihan niya si tatay na huwag nang humiga. Mas mapapabilis do kasi ang pagtunaw sa kanya. Hindi ko maintindihan yon nung una. Pero pagkaupo ng maayos ni tatay, lumuhod ang Suruano sa kanya at kinapa ang mga dariri niya sa paa. Pailing-iling ito. Sabay sabi sa amin na samahan siya. May pupuntahan kami. Kasama ang isa kong pinsan noon. Ang sabi ng manggagamot, huwag muna kaming maligo. Ayos lang yan. Maligo na lamang kami pag-uwi. Kumbaga, magpapagpag kami para hindi kami masundan. Sumama kami ng pinsan ko sa kanya. Ako ulit ang nag-drive noon. Sabi niya, dalhin daw namin siya sa pinakamalapit na sementeryo sa amin. Dalawa ang sementeryo noon sa lugar. Yung isang medyo malayo na sa tapat lamang ng simbahan at yung isa na nasa taas ng isang mababang burol. Yun yung pinakamalapit. Nasa taas ng burol. Doon namin sinamahan ng matanda. Wala pang tanghali noon kaya hindi naman ako nakaramdam ng takot. Ang sabi ni Lolo Rosauro, maigi na nga daw na doon ang oras kaming pumunta. Kaya abutin kami ng hapon. Lalo na kapag lumagpas yung 3:00 ng hapon. Baka daw kasi maabutan kami nang pumupunta doon para isagawa ang orasyon. Ang kulam na nangyayari kay tatay. Doon na ako kinirabutan. Inikot namin ang buong lugar. Medyo may kaliitan ng sementeryo pero marami na rin kasi ang nakalibing. Pailing-iling pa noon si Lolo Rosauro kasi hindi daw kagaya ng ibang manggagamot. Hindi niya nakikita ang mga gabay o alaga niya para utusan ang mga ito. Hindi ko ito naintindihan dati. Pero dahil sa pakikinig ko sa mga horror stories ngayon, saka ko na-gets yung ibig niyang sabihin. Halos ikutin na namin ang buong parte ng sementeryo na yon. Nang makita ni Lolo Rosauro ang hinahanap niya. Ito ang unang beses kong makakita nun. Sa isang puntot, sa nitso,
Merong mga puyang kandila. Merong bukas pa rin at may apoy. Merong upos na. Yung tipong kalat-kalat. At sa katabi ng mga iyon, may mga nabubulok na katawan ng patay na mga ibon na halata ding pinatakan ng mga kandila. Napaiding si Lolo Rosauro noon. At ang sabi niya, balak daw talagang tuluyan ng tatay ko. Yumuko siya doon. Lumuhod saglit sa tapat ng puntod at merong dinasal. Pagkatapos, kinuskos niya yung kandila at mga patak. Binalot ito kasama ng katawan ng mga ibon sa dala-dala niyang telang itim. Saka kami umalis. Mataas na ang araw nang nakarating kami sa bahay. Nagulat ako noon kasi nakaupo na si tatay. Para bang kalmado na, chill na kumbaga. Napatawan naman si Lolo Rosauro. Pagkatapos ay humingi siya ng uling. Sa likod ng bahay namin, may mapunong parte doon. Mga kawayan at mga kakao. Doon sila naglakad. Wag na lamang daw silang samahan. Dalawa sila ni Lola Sayong ang pumunta doon. Nagsiga. Yung itim na tela na pinaglagyan niya ng kandila noon at mga katawan ng patay na ibon. Pinausukan nila sa baga ng uling. Pagkatapos ay inilibing din doon sa lugar kung saan sila nagritual. Nilagyan ng malaking bato sa taas. Bantayan daw muna namin na huwag mahalukay ng kahit na ano, kahit na aso, hanggat hindi pa kami nakakasigurado na nabubulok na ang mga patay na ibon doon. Doon na nanghalian si Lolo Rosauro at Lola Sayong sa bahay. Nagkwentuhan pa sila ni tatay na noon nakakagalaw na ng maayos. Paunti-untiin lamang daw sabi ng manggagamot at baka mabinat si tatay. Ang sabi sa amin, kumpirmadong kinulam siya ng taong may lihim na inggit sa kanya dahil siguro sa posisyon niya. Masasabi kong kakaiba ang kulam na ito, hindi gaya ng mga naririnig ko. Ito lamang kasi ang nakita naming ritual ng kulam sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kasunduan sa kaluluwa ng isang patay na hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Hindi lang ako sigurado kung ito ba yung hindi pa natatapos ang 40 days ng kamatayan. At kapag pumayag daw ang kaluluwang ito sa kung anumang kasunduan, ay gagawin nito ang nais na kumulam. Wala namang sinabi si Lolo Rosauro kung paano ginagawa ito. Pero sigurado siyang may nagturo sa gumawa nun. At yun nga, unti-unting tinutunaw ang katawan ni tatay na parang kandila. May specific na araw na ginagawa ang ritual. At may bilang ng kandila na dapat maupos at bilang ng patay ng hayop ang isasakripisyo para magawa ito. Hindi pa kasama ang dasal na kung saan man nakuha ng gumawa nun na hindi rin masabi ni Lolo Rosauro. Mabuti na lamang daw at hindi pa natatapos ang bilang na iyon. Kung sakaling natapos, matutuluyan si tatay. Dagdag pa ng Suruano, hindi daw niya mababalik ang kulam na ito sa may gawa. Pero kung sakaling hindi matapos ang ritual, ang may kagagawan nun ang magkakaroon ng problema. Katulad ng ginawa ni Lolo Rosauro, pinutol niya ang ritual. Iyon ang magsisilbing balik na hindi ibinalik ng manggagamot. Medyo magulo pero sana nagets nyo. Dahil din nga,
ang pakikipagsundo sa patay o kaluluwa ay laging merong kapalit. Matupad man ang kasunduan o hindi. Nakakapangilabot yon. Kahit ngayon, Sir Telmo, nararamdaman ko yung kilabot habang naaalala ko ito. Talagang pursigidong magsugal ang gumawa nun kay tatay nang dahil lang sa inggit. Pero sino nga ba ito? Makalipas lamang ang sa tingin ko 1 buwan na gumaling si tatay noon. Nabalitaan namin na isa sa mga katunggali niya noon sa pagiging kapitan, hindi ko napapangalanan, bigla ang nagkasakit. Inatake. Dead on arrival sa ospital. Ang lumabas sa findings ng doktor, stroke. Dahil pilipit ang mga daliri nito at umurong ang dila. Wala din naman akong sapat na ebidensya, naisip ko lang. Tsaka wala namang direktang hidwaan ng pamilya namin sa kanila. Kaya pumunta pa kami sa burol noon. Wala naman ding kaso sa pamilya nila. Hindi ko rin naramdaman yung galit o may alam sila sa kung ano. Tsaka isa pa, kapitan si tatay. Isa ito sa mga obligasyon niya na sa tingin niya ay kailangang gawin ng kapitan, ang pumunta sa mga lamay ng kabarangay niya. Pero ang ipinagtataka ko lang noon, ako lang. Close casket ang libing. Sarado ang ataol. Hindi pwede ang viewing. Matangkad na lalaki ito. Pero ang kabaong niya, ang liit para sa height niya at sa laki. Ipinagtataka din daw yun ng pamilya niya. At kaya nila napagdesisyonang isara ang ataol. Dahil sa hindi na nila makilala ang lalaki. At saka hindi kaaya-aya ang itsura nito umano. Hindi sila sigurado kung dahil sa ginawang imbalsamo. Pero ang buong katawan nito, deformed daw. Parang naaksidente. Parang isang tandila na latotulaw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ricky. Hindi ko totoong pangalan. Bago ko simulan ang kwentong ito, ipapaalala ko lamang po sana sa ating mga giliw na tagapakinig na kahit walang bahid ng katatakutan, ang pagkakaroon ng kabit o pakikiapit ay isang malaking kasalanan. Huwag niyo po akong pamarisan dahil katulad ng karanasan ko na ito, may karma o kapalit na kapahamakan ang lahat ng mali. 3 taon na kaming kasal noon ni Elena. Wala pa kaming anak. Ilang beses naman naming sinubukan pero parang wala talagang nangyayari. Ang pagkakaalala ko, wala naman akong lahing bahog noon dahil yung mga kapatid ko may mga kanya-kanya ng anak. Sabi namin ayos lang. Baka hindi pa oras. Sinagad ko na lamang muna ang panahon ko sa pagtatrabaho noon. Madami akong naging racket noon, Sir Seth. Partikular na ang pagkakarpintero. Hanggang sa isang araw noon, nagkaroon kami ng tinatawag na bayanihan. Yung maglilipat na ng kubo na buo mula sa isang lugar, papunta sa ibang lugar. Doon sa puntong yon nakilala ko, si Jenna. Habang nagpapahinga kami noon, inabutan ako ng isa sa mga kasama ko sa paglilipat ng kubo, ng minatamis. Kumain naman ako. Napakasarap ng minatamis na yun, Sir Seth. Tinanong ko ang kasama ko kung kanino niya ito binili. Sa naglalako daw, si Jenna. Bumili pa ako. Nung una, maayos naman. As in wala akong mali siya sa kanya pero nakikitambay siya doon sa pinagtatabauan namin. Baka sakaling bumili pa umano kami. Nung sumunod na araw,
Bumalik pa kami doon sa bahay na yon. May mga dapat pang ayusin ng mga kung ano-anong extension at bakod sa nilipat na bahay. Andun ulit si Jenna noon. Bumili ulit ako sa kanya dahil sa ako ang una niyang inalukan. Ilang beses pa kaming pabalik-balik doon, Sir Seth. 2 na lang kami ng katrabaho ko, ang mga huling kinontrata at kinuha. Habang tumatagal, napapansin ko na gumaganda itong si Jenna. Kumbaga, napapasulyap ako sa kanya. Mula ulo hanggang paa, ang kinis. Hindi katagalan, nagkapalagayan kami ng loob na dalawa. Noong mga panahon na yon, sobrang nabulag na ako sa ganda niya. Mas bata kasi ito kaysa kay Elena. Mas nakakaakit tingnan. Tsaka ang inosente niya. Alam kong mali na yun, Sir Seth. Pero imbis na iwasan, parang lalo kong hinahanap-hanap. Nagkaroon pa kami noon ng tawagan. Parang codename kumbaga. Para hindi namin mabanggit ang mga pangalan ng isa't isa. At hindi kami mabuko. Alam na alam ni Jenna noon na meron akong asawa. Pero hindi niya ako pinigilan. Hanggang sa dumating ang panahon na, syempre, malakas makiramdam ang mga asawa. Na-corner kami. Nahuli. Umamin. Pinapili ako noon, Sir Seth. At syempre, pinili ko si Jenna. Halos isumpa ako ng buong angkan ko noon. Walang gustong tumanggap sa akin. Kaya wala akong magawa noon, kundi tumira kina Jenna, kasama ang nanay niya. Nakarating kami sa kanila, Sir Seth. Tipikal na kubo. Wala namang kahina-hinala. Kahit hindi kasi dikit-dikit, ay tanaw mo naman ang mga kalapit na kabahayan. Tipikal na bahay. Medyo may talumaan na. Si Jenna noon, excited na nandun ako. Dahil kahit papano, may mga gagawa ng mga sira-sirang parte ng bahay nila. Walang silong ang bahay nila. Pagkapasok mo, kainan na kaagad. Meron lang pader na parang separation sa kainan at dun sa kwarto. Isa lang ang higaan nila noon. Nagtatabi daw sila ng nanay niya. Naabutan ko ang nanay niya noon, Sir Seth. May edad na. Katanghali ang tapat noon. Nakahiga. Hindi ito makagalaw ng maayos na akala mo merong iniindang sakit. Nagmano ako. Inabot niya naman ang kamay niya. Hindi na ako nag-usisa noon. Inubos ko ang buong araw ko sa pagbubuo ng higaan. Nilakihan ko ito ng konti dahil ang sabi ni Jenna, tatabi na daw siya sa akin. Dahil sa mabilis ko itong nagawa, natapos ko naman ito ng buong maghapon. Mga bandang pakulimlim na noon. Nasa labas kami ni Jenna. Nag-uusap ng kung ano-ano. Meron akong narinig na kalampagan sa may kusina. Tapos, nangangamoy may niluluto na. Tinanong ko siya kung sino. Sabi niya, nanay niya daw. Sabi ko, di ba nakarata yon? Ang sagot niya sa akin, nakakabangon naman daw pero madalas nakahiga. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narinig ko ang boses ng nanay niya mula sa kusina. Halina kayo, maghahapunan na. Sumunod kami. Pagkarating namin sa kainan, nakita ko ang nanay niya. Tuwid na tuwid ang kayo nito. Sobrang liksi na naglilipat ng kanin at ulam sa lagayan at hinain ito sa may mesa. Ngumiti ito sa akin. Sobrang ibang-iba talaga sa nakita kong nakaratay kanina. Parang hindi siya. Kasi yung nakahiga kanina, yun yung tipong kahit anong oras pwedeng kunin. Ito, sobrang liksi niya talaga.
Sabi ko baka isip-isip ko lang yon. Unang araw ko pa lang naman. Nagkwentuhan naman kami. Medyo maingay. Ang napapansin ko lang noon, hindi ito kumakain. Miyaya ko ito. Ang sabi naman niya, mamaya na daw siya kapag malalim-lalim na ang gabi. Nakangiti lang ito. At pagkatapos ay siya na rin ang nagpresenta na magligpit at maghugas ng kinainan namin. Maaga pa noon, pero bigla akong nakaramdam ng antok. Hindi siya yung tipikal na oras ng tulog ko. Parang naninibago ako. Siguro. Maaga akong natulog. Katabi ko si Jenna. Kalaliman ng gabi. Napadilat ko, Sir Seth. Meron akong narinig sa labas na napakahabang sigaw. Tunog pusa. Kasabay noon, tunog ng mga pakpak na parang nagsasabong na manok ang datingan. Yun nga lang, wala akong naririnig na putak o tilao para masabing maaga na. Pinakiramdaman ko lang ito hanggang sa mapansin ko na yung tunog ng pagaspas, palayo ng palayo. Ramdam kong nakayakap noon si Jenna sa akin. Bumalik na lamang ako sa pagtulog, sa pag-aakalang wala lang yon. Sumunod na araw, madilim-dilim pa nagising na ako, gaya ng nakagawian. Wala na si Jenna sa tabi ko noon at meron na akong naaamoy na niluluto sa kusina. Pagkatayo ko, nakita ko sa kabilang higaan ang nanay niya, nakahiga. Kung ano ang itsura niya noong nakaraang araw na para bang naghihinalo at nakaratay. Ganun na ganun din ang pagkakakita ko sa kanya noon. Hindi ko na lamang ito binati dahil baka nagpapahinga. Pagkatapos ng almusal, tumuloy na ako noon sa paghahanap pa ng mga kawayan na gagamitin sa pag-aayos ng ibang parte ng bahay. Umalis din si Jenna noon para maglako ulit ng binibenta niyang mga merienda. Paroon at parito ako noon sa loob ng bahay para magsukat. Sobrang nag-aalala ako sa nanay ni Jenna noon. Meron kasing pagkakataon na iiyak ito, mamimilipit sa sakit. Tapos iiyak ulit na akala mo pinahihirapan. Ang sabi naman ni Jenna, normal lang sa nanay niya yon. Kaya wag na lang pakialaman dahil baka lalong lumala pa daw. Matapos ang buong araw na pagtatansi ng mga gagamiting kawayan noon, itong si Jenna, maaga naman itong nakauwi at nanonood na lamang sa akin. Bigla itong tinawag ng nanay niya, Sir Seth. Pumasok ito at maya-maya pa, bumalik na ulit. Kung anong oras nagkalansingan ang mga gamit sa kusina noong nakaraang hapon, ganun din ulit noong hapon na yon. Nagdesisyon ako na magpahinga na muna. Pumasok ako sa loob ng bahay at naabutan ko na nagluluto ang nanay ni Jenna. Ito ang unang beses na tiningnan ko ito ng maigi. Napapansin ko na medyo malangis ang katawan nito. Yung kakapahid lang ng kung ano-ano. Pagpasok ko sa loob ng hinihikaan namin, una kong nakita sa higaan ng nanay niya, isang bote. Malaking bote ito, kasing laki ng lapad ng tanway. Siyempre naisip ko na yun ang ginamit na pampahid sa kanya. Nung hapunan ganun pa rin. Hindi daw muna siya kakain at mamaya na siya. Dahil sa ista ang ulam namin noon na inuwi ni Jenna, kumbaga may mga tinik. Doon ko naisip, Sir Seth, na wala palang aso sila Jenna. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya mag-alaga. Sila lang naman ang dalawa noon. Dagdag protection din ito. Ang sagot niya lang, wag na daw. Hayok daw kasi sa lutong aso ang mga kapitbahay nila.
Baka mapagdiskitaan pa. Gaya nung una, maaga pa lang nakaramdam na ako ng antok. Hinding-hindi ko talaga makontrol ang antok ko noon. Yung tipong wala na akong choice kundi mahiga na lang. Sumabay na din sa akin si Jenna. Nagising na naman ako sa pagaspasan. Tunog ng pusang umiyak. Dito na parang may nag-udyok sa akin na dumilat. Pagkalimon ko sa higaan ng nanay ni Jenna, wala ito. Naghinala na ako nito, Sir Seth. Mahina sa umaga pero malakas sa gabi. Hindi na normal yon. Pati ang langis na pinapahid niya na parang laway na kung ano. Hindi na muna ako bumangon noon dahil baka magising ko si Jenna. Nakatulog ulit ako. Tapos, magliliwanag na noon nang magising ulit ako sa pagaspasan. Ngayon, palapit naman ang tunog. Nakapikit ako noon, Sir Seth. Mga ilang minuto pa, nakarinig ako ng mga yabag. Dito na may nagudyok sa akin na dumilat. Nakaharap ako noon sa may taas. Tapos, hindi ko pa nabubuksan ang mata ko ng buo noon. Napansin ko na doon sa tinatawag na balayan, yung kawayan na nakapagitan sa bubong at pader, merong tao. Sa maniwala man kayo sa hindi, nakabalik na dito. Pwestuhang panike. Kalahating dilat ako noon, Sir Seth. Pinagpapawisan. Pero alam kong hindi ako pwedeng magingay. Dahan-dahan itong gumapang papunta sa gilid ng pader. At pagkaapak nito sa lupa, nag-iiyak na ito. Parang pinipilit niyang pigilan ang pag-iyak niya. Yung tipong iniinda yung bawat pagakbang na akala mo may sugat sa paa. Ganon. Dahan-dahan itong umupo bago humiga sa higaan ng nanay ni Jenna. Mga 1 oras pa siguro akong nagkunwaring nakapikip noon. Para akong tuod na hindi makagalaw. Dito ko na naramdaman na bumangon si Jenna. Dumapit sa nanay niya at papapapasay dumiretso na ng kusina. Isang minuto pa ang hinintay ko noon bago ako nagdesisyon na bumangon din. Pagkabilat na pagkadilak ng mata ko, dumako agad ang pingin ko sa nanay ni Jenna. Maminbig ang mga balahibo ko sa nakita. Nakatitig ito sa akin. Nanbibilat ang mga mata na para bang sinasabi niya, alam kong nakita mo ako. Buong araw akong hindi mapakali noon. Sa tuwing mapapadaan ako doon sa higaan ng mapanda, nakapingin ito sa akin. Hindi ko alam kung dala ba ng pakot pero masusuka-suka ko sa pagpingin palamig ko. Nagpaalam na muna ako kay Jenna noon na kunwari maghahanap pa ako ng malakawayan. Hindi naman ito nagimala. Nang masigurado ko na nakalayo-layo na ako, yung isang bahay na nakita ko doon, pumasok ako kaagad. Medyo madaming aso dito kaya kahit papano ay nabunutan ako ng pinik. Alam ko na normal na mga tao ang mga ito. Matapos makapagkilala, silabi ko sa kanila kung saan ako nakatira. Tawagin meranla kina mag-asawal nandun na si Malubadong at Aling Berna. Nung madaman nila na ilang araw na akong andun sa bahay ng Mabina, agad akong pinapasok ng mga ito at kinausap. Ang unang tanong nila, alam ko na ba? Alam ko na ba na pamlimang lalaki na akong iniuwi ni Jenna sa bahay nila?
Nagulat ako noon. Kako hindi ko alam. Tapos ewan ko ba? Merong nabudyok sa akin noon na itanong kung nasaan lang yung mga lalaki na yun. Ang sabi ni Mang Bador, hindi din niya alam. Basta manalaman nila, may bago na ulit na lalaking nakapira dyan. Dati pang balita na aswang ang nanay ni Jeda. Pero malapit na umala itong mamahinga. Duwanan hindi tulad ng dati. Nakarapay na ito sa umaga at nagkakaroon na lamang ng lakas kapag bapit hapon. Pwede namang hindi ako maniwala pero maski ako. Akita ko kung paano buwaba ang matanda sa balayan. Pati ang mga pagaspas na naririnig ko noong mga nakaraang-araw. Ang sabi ni Mang Badong sa akin noon, pakiramdaman ko, I can get maaari. Wag na akong kumain na kahit anong inihaharin ng mabina. Matapos noon, Sir Seth, binigyan ako ni Mang Badong ng apirasong putoy ng makabuhay. Yung halamang parang lapi ko, taruan sa aswa. Pero isang puto lang yon. Dahil kapag mahaba, mahalata ako. At kung sakaling kakailanganin ko mano ng tulong, huwag daw ako magdalawang isip na bumalik sa kanila. Sinubukan pa akong pigilan ni Aling Berna noon kung pwedeng tumakas na lamang ako. Pero ewan ko ba, gusto kong makasigurado. Kasi diba, baka mamaya, kaya nawawala ang mga nobyo ni Jenna. Gawa ng nakakausap din nila sina Aling Berna at Mang Bador. Tapos yung pipong panira ng panas sa mabina. Kaya tumataka sila. Basta, sobrang gulo ng desisyon ko sa buhay noon. Bumalik ako sa bahay nila Jenna. Pinaloy ko yung pag-aayos ng bahay nila na parang wala akong nalaman. Medyo hapon na lang umuwi itong si Jenna. Merong lipitong ba na uulamin. Baka may magtanong, Sir Seth. Nagtatanghalian din po ako noon. Pero sa sariling yuto ni Jenna, ang lamig niya, hindi na kumaain kapag palhabi. Baka kasi isipin ng listeners, hindi ako na nanghalian. So ayun. Ewan ko ba, Sir Seth? Puni-puno ako ng padududa sa dalang ulam ni Jenna noon. Ang sabi niya sa akin, isda daw ulit yun. Tumamulaw ako. Bita na ako tumempo. Nung pinawag siya ulit ng nanay niya bandang hapon. Pimansya ko na nakapasok siya doon sa divider. Bago ang usunod. Nakita ko noon na hinaplusan niya ng ilanisang nanay niya. Bali-bali ako sumilip sa ragayan ng balabalayang isda. At doon, muntik na akong masuka sa nakita ko. Hindi isda ang nakita ko doon, kagaya ng sinabi ni Jenna, kundi mga karne. Malahiwa ng karne. Wala naman itong palatandaan na karne ng tao. Pero tumipibo o gumabelaw ang mga ito na para bang may mga sariling buhay. Daan-daan akong lumabas doon. Sinubukan kong sumuka pero walang lumalabas. Medyo sumama ang pakiramdam ko noon. Tama si Mang Bador. Kung ano-ano na ang pinapakain ng mga ito sa akin. Iniisip ko noon kung paano ko tatanggihan ng pagkain. Kasi talagang bantay ang mga ito kapag kumakain ako. Ang ginawa ko noon, kinuskus ko sa katawan ko ang makabuhay para mga mo'y makabuhay ako. Sabi ko ba na? So yun nga. Pinawag na ako para mag-apunan. Ito pa ang isang magic doon. Karne ang nakita ko, di ba? Nung tingnan ko yung yagayan ni Jenna ng karne na yun, nasa hubasan na ito sa lababo. Ibig sabihin, maluto na.
Pero ang nakahain sa mesa noon, isda. So paano nangyari yun, Bibrar? Nakaupo lang ako saglit doon. Pinatanaw ako ni Jenna kung bakit ayaw ko pang kumain. Halata na rin noon yung medyo hindi mapakali ang lalay niya. Alam kong naamoy nito ang kimiskus kong makabuhay sa katawan ko. Tapos ayun, siguro hindi nga lalatiis sa amoy at medyo nalalapi na rin nito. Nagpaalam ito para lumabas. Success, sabi ko. Kunwari akong umakain noon, pero kaning lang ang pinapapa ko. Sapling tatayo si Jenna para ulan ako ng tubig. Nagpuputon ako ng parpi ng isda. Isinusoksok ko sa character ng shorts po para kunwari ay nababawasan ko ito. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na busog na ako. Nagpanwari na lamang ako magbabanyo ako noon. Naglakad ako papunta sa palikuran. Doon ko ipinapon sa butas ng palikuran ng mga isdang hindi ko nakain. Kabiri talaga kapag naaalala ko yon. Hindi gaya noong nakaraan. Hindi na ako nakaramdam ng pagkaantok nito. Balak kong makiramdam noon. Nasa likuran ko na noon sa bandang paderang ita. Wala akong mahagirap na asin o bawang sa bahay na ito. Kaya hindi ko inalis ang nakabuhay sa likod ko. Talaliman ng gabi, naramdaman ko na gumalaw ang nanay ni Jenna. Tumayo ito. Pagkatapos ay nagbila kami po papunta sa kusina. Hindi ko siya pwedeng komprontahin noon dahil alam kong malakas pa siya nandun ang oras. Ilaw sandali pa. Dito ulit narinig ang pagaspasan at iyak na papalayo. Bumawan akong saglit noon. Opo, marimbing ang tulog ni Jenna. Para baw tampan people na noong mga oras na yun, tulog na rin ako. Benon talaga siguro ang epekto ng pinapakain nila sa akin. Magigi antukin. Hindi ko alam kung paano ko nakayaman pero pinilit ko kanagang huwag matulog doon. Hanggang sa umabot ang madaling araw. Marinig ko ulit ang pagaspas. At hindi na ako nagdalawang isip na lumabas doon. Dala ang ita ko at ang wakabuhay. Napaiktad si Jenna. Nagulat siguro sa pagkagising ko. Pinanong niya pa ako kung saan ako pupunta noon. Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako ng kusina. Binuksan ang gasera. At saktong pagkabukas ko noon ng pintuan palabas. Nandun siya sa harap ko. Naalugay ang buhok. Walaw saplot. Mendidilat ang mga pulang mata nito na nakapipig sa akin. Hinarpul ko ni Jenna pero huli na ang lahat. Nakita ko na ang nanay niya. Saan yung aswang? Lumabas ako. Nakatulala ang nanay nito na unti-unti nang lumilit ang mga mata. Unti-unting bumabalik ito sa pagiging mahina niya. Inadalayan ito ni Jenna. Sapay po yung muko at pumasok sa loob. Hindi na ako pumasok noon, Sir Seth. Yung mga kawayan sa labas ang pinagsisibak ko ng ipak. Sa sobrang ispo siguro. Hanggang sa lumabas si Jenna. Etala. Dito ko na napansin na ibang-iba ang mukha nito kesa sa nakasanalin ko. Yung parang hindi siya si Jenna. Yan pala, Sir Seth. Lahat ng kinakain ko mula pa nung pinagbebentalya ko. Meron pamakit. May gayumba. Kaya pa na habang tumatagan, gumabanda siya sa paningin ko. Kaya pala. Kumpirmado aswal ang nanay ni Jenna.
at naghihintay na lamang siya ng tamang oras na masari ng pagiging aswang nito sa kanya. Hindi ito tumanggi nung tanungin ko kung may iba pa bang lalaki na nauna sa akin. Pero hindi din ko nakasagot. Nung tanungin ko ito kung ano ang nangyari sa kanila. Noong araw di mayon, nadalsa balutan na ako. Wala akong pinira na kahit anong gamit ko doon. Maski ang higaan. Sinunog ko ito. Mahirap na. Baka mamaya, magamit pa pang kulam sa akin. Nagmamakaawa si Jenna noon pero wala. Kumbaga, heartbroken na ako. Tapos pwede pa akong maging ulam ng mga wanamhiya. Hindi ako bumalik sa sityo kung nasaan si Jenna. Sinubukan kong bumalik sa pamilya ko at pinaliwanag lahat. Pinaalbulado nila ako noon para makasigurado. At doon, napatulayan ko na nagsasabi ako ng totoo. Sinigurado pa ng manggagamot na ito na walang ipinanim na kahit ano sa akin na pwede kong ikamatay. Sinubukan kong balikan si Elena. Matagal ulit bago nakuha ko ang tiwala niya. Naging mainat na rin ako sa pinakain ko noon. At sinisigurado kong lahat ng nilalari ko sa buwala ko ay alam ko kung saan luto. Para hindi na ako magayuma o magkaroon ng kabit. Lalo na yung may lahin aswang. Hindi kami agad nakainik sa boses na yun. Dahil hindi namin matansya kung kanino. Pero nang nagsimula na ulit ito magsalita. At narinig na namin ang boses ni Lola Mara ay agad kaming lumapit sa pintuan. Sinilip pa namin ito at maroroon siyang nakatayo. Alab naming binuksan ang pinto. Pinanong niya kami kung ayos lamang ba kami. Tumango naman kami pero syempre mangiyak-ngiyak ang dalawang babae. Ay nakakatawa pa, ito si Noli. Nakabangon lang at napatanong kung ano ang nangyari noon. Lod makaawa si KR na doon muna kami sa bahay ni Lola Mara de diretso. Pero si Lola Mara, buong bola tumanggi. Sabi nito, hindi pwede. Sariling bahay niyo man na yun. Muli pa itong nag-sermon na nakinig lamang umano kami ng umaga ay hindi sana nangyari ito. Bakit Lola Mara? Ano ho yun? Ano yung umapake sa amin? Ang sinabi lamang ni Lola Mara ay mga taong buangit umano. Ang buangit sa true namin, baliw. Kaya talagang naisip din namin na baka nga mga baliw lang gawa ng sa itsura pa lamang ng mga ito. Hanggang sa itong sinoli ay bigla na lamang suminip. Nang malaman niya ang buong kwento ay siya itong nagbanggit ng mga katagang baka mga aswang. Nagkatingilan kami sa kadahilan ng hindi namin naisip yan. Madagdag ko ramon Sir Seth, hindi kami ganon naniniwala sa mga ganong nilalang. Mas ano kami kumbaga, imbis na aswang, mas naniniwala kami sa mga kanibal. Mga ganon. Pero itong sinoli gawa na rin siguro ng impluensya ng kanang ibang lading barkada. Lang banggipin niya ang katagal aswang. Maski kami ay napaisip rin. Hindi umamin o nagsalipa si Lola Mara para sa lumapi ng sinabi ni Noli. Pero iniba niya ang usapan. Halin sa kanya, kung pwede ay sa kabilang kwarte na kami sama-sama matulog. Total naman ay malaki ang bawat kwarto. At bukas na bukas din ay papaayos ng nasirang gubungan. Huwag umano kaming mapakot dahil babantayan niya kani sa buong magdamag. Sinabi naman namin ni Jumel na kami na ang magpupuyat at hindi na kailangan pang maganon ni Lola Mara. Dahil baka nakarasama doon sa kanya. Siyempre, kinonsigira namin yung edad niya, diba? Pero tumawa lamang ito. Sabi niya kami daw yung bahana pero
Wag na umano kaming mag-alala dahil hindi na babalik sa gabi niyon ang mga sugugod sa amin. Magkakasama kaming nakaligar. Si Jumel at Nolly sa magtabilang gilid at nasa gitna ang dalawang babae. Ako ay nakaiga banda sa may tapat ng pintuan. Pagkatapos ng ilang minutong tilik na pagising ay hindi ko din napigilang dalawin ng antok. At tadaya ng mga kasama ko, nakatulog din ako. Mag-alas 5 na ng magising kami. Sabay-sabay kaming bumangon sa tawag ni Lola Mara. Kung babangon na daw kami ay mas maigi pero kung gusto pa naming matulog, kami ang bahala nun. Nakaramdam na rin ako ng gutom noon kaya kusa na akong bumangon at sumunod naman ang iba. Nagsimula na ako mag-apoy sa labas. Sabay na psaring. Lola Mara, nakatulog naman ho kayo kalabi no? Tanong ko kay Lola na may inilatad na takoring may lamang tsokolate sa balkonahe. Umipira mo ang matanda. Gusto pa sana namin siyang tanungin patungkol sa mga nangyari kagabi pero pila naging abala ang matanda at iniiwas pag-usapan yon. Matapos kumain ay naglublub na kami sa dagat na parang walang nangyari. Irindu namin ang sarap at linaw ng tubig na halos lumapit na sa amin ang nadadandahang mga isda sa lugar na yon. Lalo na kapag napunta ka sa malalim na parte, halos kasabayan mo na mga pawitan. Noong maramdaman na namin na unpi-unpi nang humahapdi ang init, ay bumalik na rin kami sa gilid. Nang makita kami ni Lola Mara, nagpaalam ito. Ang sabi niya ay mawawala siya maghapon pero may darating umano na binata para asikasuhin ang nasirang kubuhan. Siya umano si Rito, na nakapira lamang sa may kabilang bahagi ng isla. Umalis na ba itong si Lola Mara pagkatapos lang? Makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating sa ay ng maliit na bangka ang binatam nagpakita ng dito. Nagtaka pa kami kung bakit siya nakabangka. Yun pala ay dahil sa mas mabilis umano kesa sa mabilaka dito. Iikwaping niya lamang yung katubigan. Hindi gaya ng paglalakad na tatawid pa umano siya sa mga kakahuyan. Baka umano mamaya, hindi na siya makabalik. Dahil sa kuryosidad, pabiro o pang kinanong kung paano niya nalaman na pinapapunta siya ni Lola Mara. Ang isinagot niya ay siyang ipinagtataka namin man. Patano ang sagot niya. Hindi niyo pa ba alam? Hindi, bakit panuneron? Medyo na pinala si Lito lang. Tapos ang sinagot ko sa amin ay may mensero lang si Lola Mara. Sino na magtuturo sa inyo kung saan yung butas? Si Jumal na ang nagturo. Pero sumunod kami ni Nolly. Gawa ng si Lito ay mukhang mabarit. Alam mo yung batang bibo. Mga nasa 15 anos pa lamang ata to pero maalam na sa gawain nun. Chinika-chika namin ito. Lala si Nolly na manakas talagang hinala. Lito, magkano bayad sa inyo na marag yan? Tanong ni Nolly. Depende. Minsan nagpapadala man yan ng mga huling isda na daling sa kabilang isla. Kung minsan naman gulay pero bihira yung pera eh. Nagkaibiya si Nolly noon. Pero gusto mo ng pera? Tanong ni Nolly. Napaliwan sa kanya si Lito habang inaabot ang paghabi ng bubuan noon. Tumango ito. Sabi ni Nolly ay basta sagutin niya na lang ang mga katanungan namin. Ikinuwento namin kay Lito ang nangyari. Tapos ewanan namin kung dahil sa suhol o ano tanade siya magkwento pero ayon kay Lito. Demando panagras sa isla, banda nila Lola Mara. Maraming mga ganon. Pamilya pa nga umano. Nang tanungin namin ko anong tanong ang sinasabi niya,
Ang sabot ni Rito. Ano pala ba? Di mga aswal. Napasabi ko sa inyo, Sinodinon. Samantalang kami ni Jumel ay medyo hindi pa rin panagan naniniwala. Sa likod na isla kung saan naninirahan si Lito ay sila-silang magkakamag-anak ang naroroon at malaki-laki silang komunidad. Pero nakakasigurado silang tao lahat ng nakatira doon. Nagkataon lamang na ito parte ng isla na ito ay madalas magandang puntahan dahil na rin sa dun banda sa kanila kung hindi malumot ay mabato talaga. Kumbaga hindi maganda sa mata. Kung hindi pa namin nalalaman, ay mag-iisa na umano sa Latira Sinonamara sa mga taong tumatanggap ng turista sa isang kubo niya. Dati ay 3 sila, pero namatay na umano ang 2. At wala nang iba pang tumatanggap ng mga dayo, kundi si Lola Maralal. Andes nga may kamag-anak doon, o talagang may sanggon dikip na akilada. Elito, may mga bawang luya at asin ba dito? Tanong ko. Ubibing si Lito. Walang doon sa Baguio ng isla nito. Dudod pa niya. Huwag na umano namin balaking maghanap. Dahil lalo lamang namin iiritahin na mga taga doon. Mamagulat kayo mga manong. Pag namoy nila yung bawang baka matakot kayo kapag nagsilabasan ng mga yan. At malaman nyo kung gaano sila karami. Lalo na si Hindi na pinuloy mi Vito ang sinasabi. Tuloy-tuloy lamang ang paghabing at pag-aayos na parang unggoy. At maning-mani na lamang sa kanyang lahat doon. Pasundo na kayo tayo kay Mang Rene. Sabi ko. Nasa paano naman malalaman ni Mang Rene na magpapasundo kami, diba? Kaya usapan ay bukas pa siya dadating. At wala naman ng ibang dumadaping na mga bangkero doon. Sinabihan namin si Lito kung pwede kaming ihapit sa may kabilang isla kung saan kami galing. Uwiling si Lito. Pang-2 lamang ang bangka na ginagamit nila. At dahil sa wala itong motor, mapadanang biyahe. Lipaw sa inyo na lang kami tumuloy. Magbabayad naman kami. Uwilin si Lito at sinabing lalo umanong mahalata. Pinagbabawal umano sa kanila na magsabi ng kung ano patungkol sa mga nakatira doon sa parte ng islam yon. Baka magkagulo pa. Pinoprotektan rin nila ang mga kaanak nila ayon kay Lito. Dagdag pa lang binapiyo na parang may edad na kung pagsabihan kami. Dapat daw ay inaalam namin ng lugar bago kami pumunta. Okay daw sila kung tutusin. Pero kami umano am ng bulabog. Isa lamang daw talaga ang ibig sabihin kung bakit ginilo kami ng mga nasa dulong kabayan. Dahil hindi kami nakinig kay Lola Mara. Sa dinawi-dawi na naging bisita doon sa pagkakaalam ni Rito, ay 2 pa lamang kami sa sinugod ng mga aswal na nakatira doon sa dulo ng mga bahay na yun. At ang dahilan, babae. Wala na kaming laitanong ay Rito Ben umakyat na ito sa may bubong naman sa labas. At doon ay hinabi ang mga napipirang tatakpan ng bubong na ito. Pagkatapos noon ay bumaba si Rito. Tumingin ito sa itaas. Tirik pa daw ang araw at nakiusap ito na kung pwede siyang doon na lang mananghalian kasama namin. May dala umano siya mga pagkain dagat sa bangka. Pubayag naman kami. Habang nagluluto ay umalis sabit si Rito. Pagkabalik niya, meron na itong balang mga bata o maliliit na kawayan. Hindi ito bagakay na pinapapakutan ng mga aswal. Pero sabi niya, patulisan lamang umano namin at babaon pa rin umano ito kahit papano. O makakatulong sa amin kung sakaling babalikan kami.
So babalikan kami rito? Ganun ba? Tanong namin sa kanya. Natahimik si Lito nan. Pero ang sumunod niyang saglat. Ayon sa papay ko, hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila oras na sinimulan nila, at hanggat nandito pa kayo sa isla, hindi sila pipigil. Medyo naiinis ako nun. Din pa yung mga aswang no, mairig sa babae. Ano kaya ang meron? Nuhuli ko lamang din nalaman na meron ng mga aswang na danon, Sir Seth. Hindi lamang mga lalaki. Nasabi pa ng isa kong kumpare na ang tatay ay maraming karanasan sa aswang. Malinit tumano. May klase ng aswang na mapababae man o lalaking aswal na mahilig mambiktima ng mga kababaihan. Unang-una, dahil sa walang sapat na lakas sa mga babae. Madalas ay mahina ang kanilang lakas para sa mga hipnotismo o kung ano pa. At yung amoy ng isang babae, lalo na ang mga buntis, syempre mabango. Pati na rin yung mga malapit ng madatnan ng dalaw. Sa kadahilan ng amoy ng mga aswang, ang mga matres na mga kababaihan. Kumbaga nandun sisingaw ang amoy at lansa ng dugo na para sa kanila ay mabalo. Nakakaabig. Kaya siguro nagamit ang term na inaswang sa mga alamida. Di ba takot yung aswang sa asin? Maalat ting dawda pa. Dito din ginagawa yung asin, di ba? Nagpaning kami nandoon. Hindi ko alam kung sa mga listeners natin kung tama ba ito pero may mga aswang daw na hindi na danoon kamalaking takot o palab sa kanilang asin. Kumbaga yung mga may lahing aswang na nasanay na sa tabing dagat o ano. Nakakapag-adjust din umano ang mga ganitong nilanama. Meron pa nga umano mga aswang na kumakain ng pagkain may mga bawang at tuya. Kaya nakakarito talaga. Matapos ng tanghalian ay nagpaalam na si Rito. Hindi na ito dumaan tino na Mara at hindi na niya ito kikiparin dahil malamang umano. Gabi na ito kung magpakita sa amin. Bilib na bilibing kami tino na Mara. Hindi namin alam kung nakapandaan niya lamang ang lugar na para ultimong aswang ay ginadalan siya. Napakaastig naman pala din ni Lola Mara kung isipin mo. Hapon pa lang bago patuluyang lumubog ang araw ay nagapunan na kami noon. Lalat sa hindi malamang dahilan ay pinatayuan kami ng balahibo. Sa kadahilan ng biglang naging abandonado ang parte na yan ng isla. Pero nandun yung pakiramdam na may nagmamasid sa amin. Kung kahapon ay may nakikita pa kami naglalakad ang mga tao na manakanaka at simisilip sa amin. Noong hapon na yan, wala. Wala ka pang makikita mga alagang hayop kagaya ng aso, manok o baboy. Maski ibon na dadapo tuwing hapon para mamahinga sa mga puno doon. Wala. Sa madaling salita ay parang patayang isla noong hapon na yan. Halos wala na nga ding taming nakain dahil sa palinalingan namang kami. Isa po sa hindi namin maintindihan ay kung bakit wala pa rin si Lola Mara. Nasaan siya? Anong ayam nangyari sa kanya? Wala kaming sapat na paliwanag sa nangyayari na hapon yan. Pakiramdam talaga namin na merong mali. Bagay na hindi kami nagtamani. Nasa loob na kami. Pagbaba pa lamang ng araw sa langit. Nagkikwentuhan lamang kami sa loob at nagpapaandok. Ang iniisip na lamang namin ay kung saan ang mga panusok ko sa aling may mga sumugod sa amin. Isa pa, nakahanda na rin ang kanya-kanya naming bag na bibit-pipin na lamang namin kung sakaling maadang darating kinabukasan si Mang Reme. Tapahinikan. Yun ang oras na katahinikan.
Pero pagpatak ng alas 9 ng gabi, ay nawala ang tunog ng mga kuritlik, Circe. Ang tanging naririnig lamang namin ay yung mga mumunting tunog ng mga awayan. Yung akala mo, may mababare. Yung mga inay na yun, sigurado akong hindi nanggagaling sa simpleng tunog lamang. Nagdikit kaming nagsama-sama sa pasilyo ng kubo. Walang pumasok sa kwarto sa kadahilanang na malapit yan sa pader. Nasa gitna kasi ng 2 kwarto ang pasilyo. Maya-maya pa ay meron na kami naramdamang bumagsak sa may bubungan. Wala kaming naramdamang umakyat. Alam niyo yung galing sa ere tapos bumagsak lamang sa may bubungan. Danan yung tunog. Una, sa kwarto ko saan unang sumugod ang mga ito. At ang pangalawa ay yung bubungan sa may mismong balkonahe. Nasaan na kaya si Lola Mara? Tanong namin sa isa't isa. Hindi namin masagot lang. Pakiramdam namin noong mga oras na yun ay walang makakatulong sa amin. Andun sa patuloy pa rin ang mga tunog na mga akala mo aso na nasa taas ng bubuan. Hindi na namin nagamit pa ang pantusok na ginawa ni Rita. Sa totoo lang ay hindi na kami makadalaw nung gabi na yan. At talagang tingin namin ay katapusan na namin. Lagbisan na lamang kami ngon. Na kung ano man ang napasukan namin ay hindi namin talaga alam. Gusto pa namin makauwi. Gusto pa namin graduate. At gusto pa namin ma-enjoy ang buhay. Maya-maya pa, tumahimik ang inay sa may bubungan. At walang ano-ano. Bigla na lamang napahiyaw si KR. Doon tingnan namin siya at tutukan ng lampara. Naninimig siyang nakatayo sa isang tabi. Basa ang pananleed na nagmumula sa kanyang pisngi. At nang hanapin namin kung saan nanggagaling ang inaakala naming pawis na yun, umabot kami ng tutok ng lampara sa bandang taasan ng bubawan. At sa pagtingin namin sa tuktok, isang mukha ang hindi namin malilimutan. Kakaibang pamumula ang mga birugang mata. Ngursong lumalabas na sa bibig at naglalakyang ipin na hindi maalis sa pagtakanura. Na siyang dahilan para tumulo ang laway nito. Na siyang rason kung bakit basa si KR Gun. Napamura kami noon. At gaya ng sabi ko ay nalimot man namin ang mga kawayan. Inatak namin si KR papalayo sa butas. At tatakbo pa sana paloob ng kwarto nang irusot man nilalang sa bubungan ang isang paalya. Pilit pinapalaki ang butas sa bubong ng pasilyo. Hindi kami makatawid doon. At ang tanging madadaanan na lamang namin ay ang pintuan sa labas, papuntang balkonahe. Pila ba kaming nasa isang pelikula na kung kailan akala namin ay katapusan na namin, na walang ano-ano, ay biglang nawala ang nilalang sa butas ng bubungan na yon. Kasabay nun, ay may naririnig kami mga tunog ng mga motor. Motor na nanggagaling sa Malabangka. Halos mapahiyaw kami nang marinig namin ang nanininig na boses ni Lola Mara at ang anino niyo sa may pintuan noon. Dalhin niyo na yung mga bagay niyo. Umalis na kayo habang hindi pa lumalalim ang gabi. Takbo kami noon. Pinulot namin ang bag. Binuksan ang pintuan. Napahinto kami sa balkonahe.
Dahil sa may mismong labasan ay merong nakapayong malaking asong bagramat payat ay nanginginkab ang katawan at may halong puti at itim ang balahibo. Pulahan na mga mata nito na halos kamukha ng binalang na nasa bubungan. Atrastasan na kami sir at nang sa likuran namin ay yumipaw naman ng isa pang aso na itimang kulay. Lalakad papunta sa amin ang aso na ito. Imatras naman kami, papunta sa labasan ng balkonahe. Palapit sa aso may pupi. At ang ginawa ng asong pupi na yon ay unti-unti itong umatras palabas na tila ba pinapadaan kami. Hanggang sa unti-unti na kaming makalabas at nakita namin ang marami-raming bangkang de motor. Kasama si Mang Rene. Huwag kayong matakot sa balonyal. Basta, ibaripon na kayo. Sila na bahala. Pagkaapak namin sa buhangin, ay bigla na lamang merong tumalong 3 nilalang mula sa bubong ng kubo kung saan kami kabing. At pagdalapag nila sa lupa, magkakamukha sila. Tawangis nila itong asong puti at pipin na kabikip namin pero mas pangit siguro sila konti. Nung napansin namin na lumundag ang ipinlaso, padikip sa kapdong nilalang na tumalon sa may bubungan, na para bang hinaharangan at binubugaw niya ang mga ito. Ay siya namang takbo namin biglang magkakahawak kamay, papunta sa may tubig, pasakay sa may bangka nila Mang Rene. Sumusunod sa amin ang asong puti. At ang nakasigurado nakasakay na kami, ay nakatayo lamang ito sa dalampasigan at nakabantay. Habang palayo kami ng palayo sa isla, unti-unting nagiging malinaw sa amin ang paligid. Ang kapdong nilalang na gustong umatake sa amin, at ang 2 asong tila pinoprotektahan kami. Kumikinaw. Nagbabagra ang mga matang nakatipig sa amin nun. At habang papalayo kami, napapansin namin sa hindi pa kalayuan na parapi ng isla, ay may mga mga pulang bagay ping kaming nakikita. Nang ibig sabihin, nagmamatyab sila. Sa gitna ng aming paglalayag, lumabas ang nagtatagong si Vito sa isa sa mga bangka na mangingisda. Nagulat kami kung bakit siya naroroon. Ayon kay Mang Rene, bagamat kailang magtago ni Vito kasi pag nakilala ito ng taga-isla, ay may iisip ng mga aswang na nangingialam ang mga tao sa kabilang isla at mapahamak ang bakan si Lito. Pero si Lito o ano ang dahilan kung bakit nalaman ni Mang Rene na nasa panganib kami. At ang tanongin namin si Lito kung paano ipadakarating doon sa islang yon. Nadala siya. Pinulungan umano siya ni Lola Mara. Paano diba? Hindi niya nasagot yan. Nang muli naming tanungin kung nakabalik din ba si Lola Mara sa isla, tumamaw namang nakanipi si Vito. At sinabi nitong, si Lola Mara Binuano ang tumulong sa amin. Hindi namin maintindihan naman lahat man ito dahil ang huling presensya na alam namin ay nung pinawag kami ni Lola Mara na lumabas sa kubong yan. Pero sa huli, parang napagtanto namin na hindi kaya siya yung puting aso. Ibig sabihin, aswang si Lola Mara. At sino naman ang asang ipin na tatulong at kasama niya? Wala kaming nakuhang sagot sa tanong namin, Sir Seth. Pero isa lamang ang sinisigurado namin na hindi na kami pwedeng bumalik sa islan yan. Sabi pa ni Mang Rene ay wag na naming subukan pang magkwento sa iba dahil hindi lahat maniniwala sa amin. So tinglalabas ang isla nito sa mga biyaryo o balita o mga vlog ng mga nagre-research na tunay ngang isa sa mga secluded at
maganda bing destinasyon na isla sa Palay. Napapatamo na lamang ako. Marami pang isla sa lugar namin. Ang hindi mo masasabing sumasabay sa pagiging moderno ng panahon. Sa mga posibleng rason na aladan na pag-iiwanan dahil lumalayo sa kabiasnan o hindi abot ng pagunlad. O talagang mas pinili lamang ng mga padaran na manatili sa mga panahon na kaya nilang itago ang kanilang tunay na pagtatawa. Bago ako magsimula, ilalarawan ko muna yung lugar namin. Malayo po kami sa bayan at pag pumapasok ako ay may dala akong motora. Maaga akong umalis dito sa bahay para hindi malate at gabi na rin ako nakakauwi. Dahil meron po kami minsang mga pinatawag na night subjects. Kung alam niyo po ang sikat na bundok dito sa amin sa Mindoro na pinatawag na Bevil's Mountain, dito kami malapit. Malapit lamang kami sa main road pero hiwalay-hiwalay ang mga kabahayan. Padya sa pangunahing kinabubuhay ng pamilya namin. At dito ko din maranasan ang dating kwento-kwento lamang sa akin ng mga lolo at mga magulang ko na pinatawag natin mga aswang. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga ganito. Dahil hindi naman ako nakakaralas at hindi ko pa naman nakikita. Dahil binata pa ay mahilig ako sa larong basketball at napapadayo pa kami minsan sa kabilang barangay. Inaabot na rin ang gabi. Pero sumasama lamang ako sa mga kabarkada ko pagkatapos ng gawain ko sa bukid. Baka kasi isipin nyo, lakotsero ako. Isang normal na araw, nung matapos ang gawain ko sa bukid ay umuwi na ng hapon at naabutan ko ang isa sa mga kaibigan kong itago niya na lamang sa pangalang Pipoy. Poy kong tawagin. Nakatambal ito sa labas ng bahay namin at nang makita ko ay narinig ko agad na sinabi nito na, "Good, dayo tayo sa kabilang barangay. Nandun yung ibang tropa namin, nakikipagpistahan." Dahil sabik din ako sa paglalaro, agad ako nagpaalam sa mga magulang ko. Pumayag naman sila. Sinabihan ako na huwag magpapagabi. Umuwi agad bago maghapunan. Siyempre natuwa ako, Sir Zeph. Mabilis ako ng palit ng kasuotan ko. At abing kaning umalis sa ng motor ko. Habang binabaybay namin ang daan, bigla-biglang may tumalsik na lata sa may daanan. Dahilan ng kamuntikan namin ika-aksidente nun. Hininto ko ang motor at nakita namin ang isang batang lalaki na mga nasa edad 9 o 10 taong gulaw. Sa tansya ko ay nakapingin sa amin yon. Biglang bumaba si Pipoy. Tinuha ang lata at ang akala ko ay babalik ito sa bata pero hiladyos ni Pipoy ito sa palayan at sinigawan ng bata ng, "Hoy, magtabi ko maglaro sa daan. Maakadisgrasya ka pa sa ginagawa mo eh." Narinig ko naman na biglang umiyak ang bata. Maya-maya pa ay may lumapit dito sa bata lay-talay isang gabare. Hindi pa naman ito katandaan, nasa piling ko, nasa middle age siguro. Pilingnan kami nito na masama. Binuro-duro kami at sinasabihan lang na, "Tayo, bakit niyo pinaiyak yung anak ko? Ano man ginawa niya sa inyo?" Belikas na may pinang ulo nitong si Jepoy. Sumagot ito ng abalang nawla. "Ate, ilang anak mo wag mong hayaang maglaro dito sa kalsada. O ano aming nilalaro? Inahagyo sa mga dumaban." Nakita ko na mula ang mukha ng babae niyon. Halatang galit na dalip ito. At para hindi na humaba at baka kung saan pa mapunta ang usapan, pinawag ko na si Pipoy. Sumakay na ito. Tawalong pati batay pinapatulan niya
Humingi ako ng paumanhin sa babae pero matalin na tingin lamang ang tinuol ni po sa amin. At bago kami makaalis ay sumigaw ang babae na ito ng, "Ang yayabang nyo!" Nakita ko naman si Pipoy na sumenyas ng hindi maganda sa babae nito. Sinaway ko ito at pinaandar ko ng motor ngayon. Nang makarating kami sa kabilang barangay, medyo madilim na. Nagpahinga muna kami panandalian at niyaya na kami ng ibang tropa namin na paripan muna sila sa laro. Lilipas ang ilang minuto. Habang nasa kasagsadan ako ng paglalaro, napansin ko ang isang babae at bata na nakapayo sa likuran ng ibang nanonood na. Hindi kalayuan sa amin. Dahil doon ay napahinto ako sa paglalaro. At napaisip akong bigla ng paanong naroroon agad ang dalawa ay napakalayo ng kabilang barangay. Umabot pa nga kami ng kalahaping oras na biyahe ng motor bago maarating doon. Samantalang sila, halos 20 minuto pa lamang ang lumipas ay naroroon na kaagad. Paano yun, di ba? Lumipad, sumakay sa kung ano mabilis sa sasakyan. Mapapaisip ka talaga pero syempre, kalokohan lang yun. Basic ko na lamang na baka sumakay ng tricycle ba at padabipin ang bin sa barangay na katira. Nang matapos ang laro, napansin kong naroroon pa rin ang mag-ina na ito. Nakatayo pa rin sa likuran. Lalapitan ko na sana ito nang bigla akong tawagin ni Pipoy. "Ol, isinggain pa tayo." Sumagot naman ako ng, "Basta ako tol, maaga papasok ko bukas eh." Nagkawanan pa yung mga tropa ko at sinabihan ako na baka daw maging valedictorian ako doon. Nakitawan na lamang ako. Namlimingon ako muli kung nasaan na mag-ina. Wala na ang mga ito. Nagpalina-lina ako pero kahit sang hanap ko, wala pa naga. Gusto ko pa sanang humingi ng pasensya noon dahil sa mga sinabi ng kaibigan ko. Maya-maya pa, narinig kong tumuturog na yung cellphone ko. At nang tingnan ko ito, syempre walang iba kundi sinalay. Pinapauwi na ako noon. Sinabihan ko naman si nanay ko na uuwi na ako at binaba na ang pahod niya. Sumayin yourself ay Pipoy na uuwi na ako noon. Mantingnan ko ang oras na medyo lapamura pa ako dahil 8:00 na pala ng gabi noon. Hindi ko talaga namalayan, Sir. Bali-bali akong pumunta sa motor at tinaamber na agad yun. Dahil baka mas gabihin ako pag sa main road ako dumaan. Baka mas mapapadan akong biyahe kaya nag-shortcut na ako para mabilis ang uwi ko. Then sa biyahe na ako ay may mula nadadaanan pa ako mga bukas na bahay. At may mangilan-ngilan na nakakasalubong na mga sasakyan. Nag-shortcut din ang mga ito. Hindi ako likas na matataputin pero nung mapapadaan na ako sa isang tulay na walang mga kabayan. Bigla na lamang may humagi sa akin ng kung ano galing sa likod ng isang puno. Agad naman akong napahintunan. Baka merong nang piprip lang pero unless sa isip ko, baka ma-hold up ako at adawin ang motor pa. Nalapiri ako sa motor at pinatapapan ng ilaw ang palki ng puno pero wala akong nakita nan. Tapman pa, andarin ko na ulit ang motor nang makarinig ako ng isa pang tunog. At ang tulog na ito ay galing sa isang lata na parang malaglag o himagis nun. At lang mapatingin ako sa gitna ng daan. Nakita ko ang isang lata at ang kasabay noon ay ang pagtakbo ng isang bata. Agad ko iting tinawag. "Bata, anong ginagawa mo dito? Nasaan yung nanay mo? Napakabilim dito .
No, tinakayaan kang gumala dahil kung saan-saan. Delikado pa ng kabayan dito. Pero nanapili ang bata sa gitna ng Darnaylan. Tumingin ito sa akin, Sir Zed. Nakita ko itong nakangipit. Tumuro ito sa kanang bahagi ko na saan ako nakapwesto. Pagtalingon na pagkalingon ko doon sa pinuro ng batang yan. Nakita ko ang isang babae pero naayoko ito. Kaya hindi ko namumukhaan. Hape, ikaw ba yung narinig ng bata? Tanong ko. Na napili itong walang imit. Walang ano-ano ay narinig ko biglang tumatawa ang bata nito. Nagsabi pa ng, "Lagot ka, kuya." Ginadit ki si nanay. Tuloy-tuloy ang tawa ng bata pero nanatili akong nakatingin sa babaeng nakayuko. Dito na ako nakaramdam ng kakaibang aba sa dibdib ko. Pero nilakasan ko ang loob ko nun. Pinanong ang babae habang iniilawan ko na ito ng flashlight and lighter. "Hape, pray ba yung kanina? Pasensya na kayo sa inasan ng kaibigan ko Siwagot ang babae pero sa daralgal na boses nito. "Damay ka na, Ben." Tasabay noon ay ang pag-angap ng mukha nito. Kitang-kita ko ang mapupulang mga mata. At naglalaway siya pero Sir Seth, hindi ko alam na aswang na pala ang karap ko. Akmang patakbo ito panapit sa akin. At dahil sa kaba ko ay mabilis kong napaandar ang motor. Pinaharulot ko ito ng walang lingon-lingon. Walang minor-minor. Bire-biretso ang paandar hanggang sa makarating ako sa tapat ng tindahan ng queuing ko na malapit na rin sa bahay namin noon. Sakto naman bukas pang tindahan noon. Dahil sa kaba, abig kong sinabihan ng pinsan kong bantahe. "Ling, pabihin nga ng soft drinks." Lapat tanong naman ito lang, "O kuya, alam mo nangyari sa'yo bakit namumutla yung mukha mo? Parang nagmamadali ka pa." Sinabihan ko na lamang ito na ibigay na yung soft drinks. Nang may abot nila ito sa akin ay dali-dali ko itong ininom. Dahil sa hinal at kabang nararamdaman ko, napili lang na nakapinin ang pinsan ko at pakamot-tamot nun. Umupo muna o panandalian at tadyosi ay piniisip ang nangyari. Bigla kong naalala ang mukha ng babae, yung mga pula niyang mga mata na parang abig nun. Nagulat ako nang makita ko yung naamay ko na nasa labas na ng bahay. Mukalaklang inarambalan. Umaway naman ako dito para ipaalam na nakauwi na ako na. Sumengas naman ito na pumasok na ako sa loob. Matapos kong mudbayo dumiretso na akong uwi at syempre, sermon ang inabot ko. Ginabi na naman ng manwa ko. Dahil sa alam kong mali ako, agad naman akong humingi ng paumanhin sa mga magulang ko. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari nun. Napansin ng aking lolo na parang balisa ako kaya tinanong kagad ako nito. Simagot naman ako na meron na akong nasalubong na baliw na parang abik sa daan. Sinabi ko sa kanya kung gaano kapula ang mga mata nito. Naglalaway pa. Nakatambay pa ito sa lumang pulay kako. Larimig ito ng mga magulang ko. Napalapit naman agad sila sa akin. Mabilis naman akong pinali ng resto ng lolo ko sa may baraso. Nagsalip tayo pa na, "Anong abik ang pinagsasabi mo? Aswan ang nakita mo, bata ka." Pinagpapalo naman ako ng nanay ko ng kamay niya sa kabinang baso ko. "Diyos mio, ang bata ka.
Ang dami-dami mong makakasalubong, aswang pa. Saan ka ba nabunta? Napapilala na lamang ako sa mga pinagsasabi ng lanay at lono ko pero kahit gulong-gulo. Sinabi ko ang nangyari simula nang umalis kami ni Poy. And then sa makaraping kami ng kabilang barangay. And then sa umuwi na ako. Nagsiri pa ang tatay ko. Babae, may kasamang bata. Hindi ko sila kilala. Tinanong naman ng tatay ko ang nanay ko na baka kilala niya pero umiling ito. Baka dayo lang dito. Sabi nila walo. Dahil gulong-gulo ako ay tinanong ko sila kung ano ba yung pinag-uusapan nilang kilala o hindi. Sumagot naman yung nanay ko ng, Anak, dito sa atin, kilala namin ang mga pamilya na may laing aswang. Pero yung sinasabi mo na babae na may kasamang anak, hindi namin kilala yan. Gusto kong tumawa. Dahil hindi nga ako naniniwala sa aswang kaya para matigil na lamang sila. Sinakyan ko na lamang ang mga sinasabi nila noon. Na pinagsisihan ko sa huli. Dahil hindi ako nakinig sa mga sinabi ng mga magulang ko at ng lolo ko. Kinabukasan pagtatapos ng eskwela, naabutan ko ang nanay ni Pipoy na nasa bahay at kausap ang aking ina pero hindi ko naman ito binigyan ng pansin. Dahil napapadaan at nakikipagkwentuhan naman talaga ito kapag may oras. Pero nang makita ko, tinawag agad ako at pinaupo. Dito ko lang napansin na umiiyak ang nanay ni Pipoy na syempre pinagtaka ko naman. Ang nasa isip ko, baka nag-away na naman sila ng asawa nito. Nang makaupo na ako, agad akong tinanong ng nanay ni Pipoy na, Boy, saan ba kayo galing kagabi? Sa naiiyak na boses nun. Siyempre sinabi ko yung totoo na galing lamang kami ng kabilang barangay at nakipaglaro ng basketball. Nang matapos ng laro ay nauna na akong umuwi at nagpaiwan si Pipoy para makipaglaro pa sa iba naming kaibigan. At sa kanila na rin ito makikisabay. Boy, nasa ospital si Pipoy. Walang malay. Maraming sugat sa katawan. Naaksidente sila ng isa sa mga kaibigan nyo. Nagulat ako sa mga sinabi nito. Nag-alala. Napatanong ako ng, Auntie, saang ospital si Poy ngayon? Paano sila naaksidente? Ang sabi sa akin ng iba niyong kaibigan, nang nasa biyahe na sila, may nang bato umano sa kanila ng lata pero nang lingunin nila kung saan galing yung nang batong yon. Nakita daw nilang isang malaking baboy na kasing laki ng kalabaw. Mabilis itong pumatakbo papunta sa kanila. Kaya mabilis na pinatakbo ng kaibigan niya ni Pipoy ang sakay nilang motor. Dahilan para maaksidente sila. Dito Sir Seth, bumalik na naman sa alaala ko yung nangyari din sa akin noon. Tinanong ko yung nanay ni Poy kung ang nang bato ba isang bata pero sumagot ito nang hindi niya alam. Dahil ang nagkwento sa kanya ng kaibigan namin ay mabilis din umalis dahil daw sa takot nito. Kaya hindi rin maidetalye ng maayos ng nanay ni Poy ang mga nangyari noon. Mare, sigurado ako aswang ang humarang at humabol kila Pipoy at sa mga kaibigan niya. Sabi ni nanay. Napakamot naman ako ng ulo kasi aswang na naman. Kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi ng nanay ko noon. Tinanong ko kung saang ospital nakakonfine si Poy. Sinabi naman ng nanay niya kung saan. Nabihis lamang ako at nagpaalam na pupuntahan ko noon si Poy sa ospital pero hindi ako pinayagan ng nanay ko. Baka kung ano na naman daw ang mangyari sa akin pero sinabihan ko ito. Saglit lamang ako. Sisilipin ko lamang at uuwi din ako kaagad. Nang makarating ako sa ospital,
Nakita ko si Poy at ang isa pa naming kaibigan na itatago ko na lamang sa pangalang Marco. Magkatabi sila ng higaan na nakaharangan lamang ng kurtina. Wala pa ring malay si Poy, pero si Marco naman ay gising na. Kinakausap ang kapatid nitong nagbabantay. Dahil hindi ko makakausap si Poy ay sumilip ako kay Marco. Kinamusta ko ito kung ano ang lade niya. Eto tol, nasakit yung katawan ko. Napasama yung bagsak ko kaya may mga konting pilay. Sabi nito. Pero ayon kay Marco, si Pipoy ang may pinakamalubhang tama gawa ng nakita niya umano yung malaking baboy na, ayun nga, kasing laki ng kalabaw na sinusuwag-suwag si Pipoy noon. Paulit-ulit kong tinatanong sa kanya kung sigurado ba siya sa nakita niya. Umo naman ito. Kahit alam kong naguguluhan si Marco ay pinakwento ko kung ano ba talaga ang nangyari pagkatapos nilang maglaro noon. Pinaalis mo na nito ang kapatid niya. Saka ito nagkwento. Matapos nga ang laro nila ay sabay-sabay silang umuwi. At kay Marco umangkas si Poy. Ang apat naming kaibigan ay meron namang kanya-kanyang motor. Dahil panalo sila sa laro, nagkayayaan naman sila na magpo-food trip sa bahay ng isa naming kaibigan. Sumang-ayon naman ang lahat at kanya-kanya na silang patakbo ng motor noon. Habang nasa biyahe, madadaanan nila ang isang madilim na parte na walang kabayan. Walang ano-ano. Bigla na lamang umanong may nang bato sa kanila ng lata. Hindi na ito pinansin ng apat naming kaibigan at nagpatuloy na lamang sa pag-andar. Pero napahinto sila Marco dahil sa kanila tumama ang latang binato. Dahilan para maiwan sila ng apat naming kaibigan na hindi na napansin. Nagpalinga-linga sina Marco. Panay mura naman ni Pipoy at sinasabi nito na, kanina pa yung bato ng lata na yan. Pagpunta namin ganun din. Pati ba naman pag-uwi? Walang ano-ano. Nakarinig sila ng isang angil. Tiningnan naman nila kung saan galing yun pero wala silang napansin o naaninag. Dahil wala naman silang nakita ay pinandar na ulit ni Marco ang motor. Pero hindi pa sila nakakalayo. Napansin ni Marco sa side mirror niya na merong humahabol sa kanila. Sinabihan ni Marco si Poy na lingunin kung ano ang humahabol nang walang ano-ano. Nagsisisigaw na itong si Poy. Tol, bilisan mo. Mahabol tayo ng malaking baboy. Laki tol. Natawa pa nga si Marco kasi nga baboy pero kasing laki ng kalabaw. Pero nang tingnan ulit ni Marco sa side mirror ay dito na nagsitayuan ng balahibo niya. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng motor. Nang bigla silang napadaan sa isang lubak na parte ng kalsada. Dahilan para tumumba ang motor at tumilapon silang dalawa. Hindi agad nakabangon si Marco dahil masama nga ang pagbagsak nito pero natatanaw at naririnig niya si Pipoy. Sumisigaw. Sinusuwag ito ng baboy at paulit-ulit na ginagawa yon. Hanggang hindi na ito naririnig pa ang boses ni Pipoy. Nang mapansin niyang sa kanya nalalapit ang malaking baboy na ito, pinilit niyang makatayo pero hindi niya kayang igalaw ang katawan. Nang tuluyan ng makalapit ang baboy, akma na sana siyang aatakihin pero nakarinig si Marco ng mga busina. At nang lingunin niya ang mga ito, alam niyang ito ang iba pa naming kaibigan. Mabilis naman umanong tumakbo paalis ang baboy. Agad namang tinulungan ng mga kaibigan namin si Marco. Sinabihan ito na nagtaka daw sila dahil hindi na sila nakasunod. Na kay Marco pala ang perang napanulunan nila noon sa laro.
Kaya bumalik ang apat naming kaibigan para balikan sila at yun nga ang nabutan nila noon. Nang makita nga nila si Poy na marami itong sugat at wala na itong malay pero humihinga pa. Kaya imbis na food trip ang pupunta nila, sa ospital ang diretsyo nila noon. Nagturuan pa sila kung sino ang mag-fill up ng form. At doon na rin pinaalam ng mga kaibigan namin sa mga magulang ni na Marco at Tipoli na nasa ospital nga ang dalawang ito. Kahit malilito ako, kinanong ko si Marco ng kung naniniwala ba siya sa aswala. Umiling ito pero sinabi nito na mukhang wala na iba pang anong nilalang o hayop ang humaboy sa kanila na masasabi mong normal. Kasi wala namang baboy na kasing laki ng kanabaw, diba? Matapos na yung sabutin nila ay nagpaalam na ako kay Marco na uuwi na. Sinabihan ko siya na magpagaling na. Simirip din ako kay Poy at binulungan nito na bilisan niyang gumising dahil maglalaro pa kami ng basketball. Nang makauwi ako ng bahay, kinamusta ng mga magulang ko ang kalagayan ng dalawa kong kaibigan. Sinabi ko lahat ang mga kwento sa akin ng kaibigan kong si Marco. Sumabot ang lolo ko na wag na akong maggadagala sa gabi. At mukhang kami ang punteryan ng nilalang lewan. Napabuntong hininga ako sir at tinanong ang lolo ko ng kung totoo ba talaga mga aswala. Sa mabigas na boses ay sumagot ito. Totoo ang mga aswala po. Makikisalamuha sila sa atin. Lerong mababait, lerong hindi. Kaya mag-ingat ka palagi sa mga sinasabi mo at action mo sa ibang tao. Dahil baka hindi mo alam. Aswang na pala ang kaharap mo. Sa halipan ni Lolo, ang lakipa o umano noong nakaraang gabing napadaan ako sa lumang kulay. Malamang sa malamang ay aswang yan. Dahil ayaw kong maniwala ay pinilit kong paniwalaan na lamang dahil wala naman dahilan para magsinungaling ang lolo ko at ang mga magulang ko sa akin. Awalam ko kasi Sir Seth ay panakot lamang sa mga bata ang salitang aswang. Pero hindi ko alam na nakaharap ko na pala ito. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Meron akong night subject kaya naasahan ko na gagawin ako ng uwi nun. Tumawag naman ako sa mga magulang ko para ipaalam na gagawin nga ako. Sinabihan naman nila ako na umuwi kaagad at huwag nang magpunta kung saan-saan. Nang matapos ang klase, nagdayalian na mamasyal muna sa plaza. Doon na, mayaw ko pero nang malaman kong kasama ang napipipuan kong babae ay napapayag naman ako nun. Pero nag-text naman ako na dadaan muna ako ng plaza panandalian. Dan bubuksan ng pailaw ng malaking Christmas tree sa plaza. Nung makarating kami ay sobrang daming tao. Siyempre sinimulan ko na ding dumiskarte sa napipipuan kong babae nito. Nakadiskarte naman ako kahit pa selfie-selfie lang. Lumipas pa ang oras ay hindi ko na malalim na pala ang gabi. Alas 10:20 nun. Magalayaan na kaming umuwi. At bago ako umuwi ay hinapid ko muna yung babaeng gusto ko sa bahay nila. Malapit lamang ito dahil sa bayan namang sila nakapira nun. Kapag maihatid ko na, umalis na rin ako kaagad. Habang nasa kasapsadan ako ng biyahe, panay pa ang kanta ko at tuwang-tuwa dahil may hapid ko na sa mismong bahay nila ito. Nang walang ano-ano, bigla akong nakarinig ng isang huni. Wah! Wah! Hindi ko ito pinansin dahil hindi ko naman alam kung anong uri ba ng hayop yun o ibon. Nagpatuloy ako sa biyahe nang bigla na naman akong nakarinig ng isang paghagis ng lata. Dito ay bumalik ulit ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako huminto. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho ko.
Patuloy ko pa din naririnig ang huni ng anong nilalang na yan. Walay pinin ko din sa side mirror ko. At dahil oras na rin ng gabi ay wala na ring bukas na mga ilaw sa mga kabayan. Nadadaalan ko lang. Wala na rin akong nasasalubong na mga sasakyan ng motor. At nang mapadaan ako sa isang madilim na parte ng main road ay narinig ko na naman ang tunog ng paghagis ng lata. Deep Sir Seth, mas lalo na akong kinabahan. Naisip ko na baka na-impanto na ako o minumulto. Nang walang ano-ano ay bigla akong napahinto. Dahil may isang tao na nakaharam sa gitna mismo ng main road nun. Dahil lalipin ng kamuntitan ko pang ikasubsob. Bigla akong napamura at napsalita na Hoy! Magpapakamatay ka ba? Magpapakamatay ka, huwag mo na akong idamay ha. Kasabay ng pagtutok ko ng ilaw ng motor ko sa taong yan. Din ko lamang napansin na isa itong babae. Pamilyar ito. Yilay walang iba, Sir Seth. Kundi yung babaeng nanay ng bata la ng babato ng lata. Nakayuko lamang ito at parang may mga binubulong-bulong na kung ano-ano na hindi ko naman maintindihan. Mas lalo akong kinabahan dahil bumalik sa isipan ko ang mga sinabi ng lolo na aswang umano ang babaeng nakaharap ko sa lumang tulay. Nakaharap ko lang naman noong mga panahon na yun. Ate, ano bang kasalanan namin sa iyo? Bakit mo ako gusto saktan? Tumaway pa ng nakakakilabot pero na napiri pa rin itong nakayuko. Tasabayin ng pagsabot nito. Kasamahan mong sumisigaw-sigaw sa anak ko. Aklad mura sa akin. Kaya damay ka Ben. Pasensyahan na lamang dahil alam mo na kung ano ako. Pagkaharap nito, nakita ko na naman ang mapupulang mga mata niya. Malalaway. Kasabay ng pagtuwad na parang aso, Sir Sabat. Kita ko ang pagbabago ng itsura nito. Humaba ang mga ipin niya. Namulay ipimang balat. Humaba ang braso at mga binte. Kasabay lang pakiramdam na bigla na lamang umalinsangan. At nakakaamoy na ako ng hindi kaaya-alang bahonan. Hindi ko masabi kung malansa ba o amoy patay na hayop. Basta sobrang baho na hindi kinaya ng sikmura ko. Dahilan para halos masuka-suka na ako nun. Hindi na rin ako nakadalaw sa kinalalagyan ko. At naramdaman ko na lamang na napaihina ako sa takot. Nakita kong lumalapit na ang nilalang na ito sa akin pero hindi ko talaga magalaw ang buong katawan. Walang yumalabas na boses sa bibig ko. Lapaluan na lamang ako at tanging dasal na lamang sa isipan ang nagagawa ko. Nang bigla ko na namang marinig ang tinog ng lata. Kasabay noon ay narinig ko ang boses na isang batang lalaki na nagsasabi na Lay, huwag mong alayin si kuya. Kabalitan, di ba? Humingi pa siya ng sorry sa'yo. Nakita kong yumingon ng nilalang na ito sa batang nagsalita. At dahil hirap akong makadalawa, pinilit kong lumingon at nakita ko ang batang lalaki na nakapingin sa akin. Hawak ang lata, nakangipin. Nagtanong itong nanay niya sa bata kung sigurado daw ba siya doon. Tumango ang bata nipa. Milapitan ako at sinabihan na, Kuya, ang sama kasi ng kasama mo. Inaway ni Mama. Sabi ng bata sa kanyang nanay, umuwi na na sila noon. Nang maparingon ako sa nanay ng bata, normal na tao na ito. Lumapit sa akin at nagsalita na,
Pasalamat ka. Niligtas ka ng anak ko. Kung hindi ay kasama mo na ang kaibigan mo sa ospital. Hinakay na ng babae ang bata at bago pa ito makandis. Napasambit na lamang ako sa kanila ng salitang salamat. Naiyak na ako noon. Kumuha yung bata sa akin bago sila naglakad palis. Nang wala na sila ay naramdaman ko na ang kaginhawakan nun. Pinikit ko ang mga mata ko at nagpasalamat sa Diyos Ama. Hindi niya ako pinabayaan nung oras na panganib. Nang makauwi ako ng bahay ay nakita ko pang gising ang mga magulang ko. Alam kong hinihintay nila ako. Agad ko naman silang niyakap habang umiiyak at humingi ng paumanhin. Dahil hindi ako naniniwala sa mga sinabi nila. Doon ko ipinangako sa kanila, Sir Seth, na simula ng gabing yon ay maniniwala na ako sa kung ano pa. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari pero hindi ko na sinabi sa kanila kung ano ang tagpong naranasan ko noon. Kahit takang-taka sila ay niyakap na lamang din nila ako pabalik. Simula din ang araw na yon, mas sinipadan ko pa ang pagtulong ko sa mga magulang ko at sa pag-aaral. Lumipas din ang araw ay gumaling din ang dalawa kong kaibigan. Nagbago rin si Poy. Hindi na mainitin ang ulo nito at hindi na rin masyadong naglalabas para tumulong din sa mga magulang niya. Bago ko tapusin ang kwento ko, gusto kong patunayan sa inyo na totoo ang mga aswang. Nakita ito ng dalawang mata ko. Totoo ang sinasabi ng lolo na merong mababait at merong hindi. Depende sa pananalita mo at aksyon mo sa taong kaharap mo. Dahil baka hindi mo na pala alam, nilalang na pala ito ng dilema. Bago matapos ito, gusto ko sanang batiin si Sir Lazarus, ang sender ng aswang at sundalo. Gusto ko lamang pong sabihin, sir, na naniniwala ako sa iyo. At tama din ang sinabi niya na hindi dapat gawing katatawanan ang mga kwento na pinapadala sa channel na ito. Dahil hindi mo talaga magagawang tumawa pag kumakagat na ang dilim. Dahil bumabalik na ang takot sa taong nakaranas sa aktwal na pagharap sa mga aswang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,